Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. At Happy Resurrection Sunday. Amen. Kailangan po, masaya po tayo kasi nag-resurrect ang ating Panginoon na mahigit na 2,000 taon na. At ating pong inaalala ito. Amen po ba? Tayo po ba'y natutuwa? Amen. Buhay ang ating Diyos. Amen. Amen. So, a blessed afternoon po sa bawat isa sa atin. Of course, let us continue our study about identity in Christ. Yung mga nakaraang mga weeks na kung saan it is important to remember that in Christ, we are a children of God and therefore, we are a citizens in heaven. Amen. Di po ba kayo natutuwa? Since we are commemorating Christ's resurrection, of course, ang hapong ito ngayon ay our topic will receive around becoming a new creation. Yung bagong pagkalikha natin through the power of the death of Christ na kung saan yung, sa kanyang resurrection. Kaya nga, bawat isa po sa atin ngayon ay kailangan na tayo ay masaya sapagkat excited po tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Bagamat ito ay mahigit 2,000 taon na ang tagumpay na to at ating pa rin inaalala. Amen. At alam niyo po na mas importante na alalahanin natin sa ating kalagitnaan yung pagkabuhay maguli ng ating Panginoon kaysa yung Pasko na kung saan na sineselebrate natin. Minsan kasi dahil sa iba akala nila mas importante yung Pasko kasi may pera eh. Ayan. Alam niyo po ba na higit pa sa pera ang ibinigay ng ating Panginoon sa pinakita na pinamalas na regalo sa bawat isa sa atin. Amen. Yun lang po na tayo ay masabi natin na totoong nabuhay na maguli ang ating Panginoon kaya ngayon tayo ay mayroong mana ng isang buhay na tayo rin ay mabubuhay na maguli pagdating ng panahon. Amen po ba? Parang hindi kayo kumbinsido doon sa amen. Yung iba, amen. Hindi po ba kayo nananghalian? Nananghalian po ba tayo? Amen. So kailangan ay pakita natin ang ating sigasig upang sa ganoon na makita sa atin na tayo ay masaya at hindi nalulungkot sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Amen. Yan ang kailangan na marinig ng amen. Kasi tinitingnan tayo ng kaaway at pinapakinggan niya. Sa nangyari ho sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, ang gates of hell na kung saan binabantayan sa 3 araw yung sinabi ng ating Panginoon na siya ay babangon sa mga patay, buong pyersa ng impyerno ay nagbantay. Subalit, silang lahat ay pinahiya ng Diyos sapagkat totoo nga sa 3 araw, bumangon sa patay ang ating Panginoon at nagdala ito ng buhay sa bawat mananampalataya sa Kanya. Amen! Kailangan kumbinsido po tayo dito sapagkat kung hindi ka kumbinsido kapatid, hindi mo randam na ikaw ay kabahagi doon sa buhay na walang hanggan. Di ko po kayo tinatakot, pero kailangan na madama natin sa ating sarili na tayo'y excited sapagkat ito ay totoong nangyari at ito ang ating iniintay at inaasahan na pag-asa na ito'y mapapang-awakan natin. Amen? Sige, dito lang yung amen. Talagang hindi ko pa makumbinse. Lord, mamaya makukumbinsi ko lahat ito. At dito po sa ating 2 Corinthians 5:17, ito po ang ating teksto. Ngayon, pag-aaralan po natin, I am a new creation. Sige, gisingin po ninyo ang inyong katabi. Sabihin niyo sa kanya, I am a new creation. Tapikin niyo na muna ng konti. Alam ko, critical na, mahinit kasi eh. Pero yan, kumbisido na po ba siya? Tingnan niyo, kumbisido ka na ba, kamo? Ayan, gising na kayo ngayon. Ha? So, I am a new creation. Dito po sa 2 Corinthians 5:17, dito po, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become anew. At dito sa NLT po, napakaganda rin ang pagkasulat sa NLT in 2 Corinthians 5:17 again. Parehas po,
ang sabi nga, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Bagong pagkatao. The old life is gone and a new life has begun. The phrase new creation, Greek, kainethesis. Ibig sabihin po dito, yung to emphasize a radical change, not just an improvement or patch up of the old self. It's a new beginning, a fresh start, as it's something entirely new has been created. So, kung ikaw ay mayroong bagong pagkatao ngayon, kapatid, kasabay ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus, at iyan ay inangkin mo, therefore, mayroong nabago sa iyo. Amen. Ang nabago sa iyo nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo bilang isang born again, yung espiritu na buhay, yung patay na espiritu na binuhay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tagumpay na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Tayong lahat po ay may espiritu, subalit ang espiritong yan ay patay nung una. Subalit sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo na tayo ngayon ay binuhay ang ating espiritu na sumasa atin, kaya mayroon tayong pagkakalinlan, yung identity natin na tayo ay anak ng Diyos at tayo ay citizens in heaven, na kung saan na ito'y iniintay lang natin na maging ganap ito sa pagbabalik ng Panginoon. Kung hindi man siya dumating habang tayo ay buhay, o kung ikaw man ay maglaho sa mundong ito, kapatid, kapag ikaw ay nanatili doon sa iyong pananampalataya kay Kristo, tiyak mayroong kang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Sige po, bago po tayo mag-umpisa, tayo manalangin. Aming Diyos na mapagpala sa aming kalagitnaan, Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang manguna sa aming gawahin, Banal na Espiritu. Bawat isa sa amin ay siliran mo, Panginoon, ng unawa. Git sa lahat, kami nagpapasalamat sapagkat buhay ang aming Diyos. Muli siyang nabuhay at bumangon sa mga patay, kaya naman kami may pag-asa. Ayahan mo po na ito, O Diyos, ay aming maatim sa aming mga buhay, na kung saan, kung papaano ang iyong ginawa, at ito, Panginoon, ay isang bagay na pagpapakita sa amin na totoo ang Diyos naming sinusundan, o Diyos na aming pinananampalatayan sa aming mga pananampalataya. Sa aming kalagitnaan, sa hapong ito, Panginoon, bigyan mo po ng pakinig ang bawat may pakinig. At ang lahat ng iyong salita ay magkaroon ng kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa bawat isa sa amin. Salamat po, pinupuri ka po namin sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Amen. So dito, ating pong inaaral ang bagong pagkatao na aking sinasabi. Tayo ngayon ay mayroong isang bagong pagkatao sa pamamagitan ng ating espiritu. Kaya nga, kung ikaw ay na-born again, sa iyong kalalagayan ngayon, anuman ang kalalagayan mo, ikaw man ay medyo chubby, o ikaw ay pitit, o ikaw man ay matangkad, o ikaw man ay malihit, wala man nabago sa pisikal mong anyo, kapatid. Subalit, ang nabago sa iyo, ang iyong espiritual na pamumuhay, ito ay naging buhay sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya kung minsan, baka akala ng iba, ako ba ay bagong nilalang at aharap ka sa salamin at titingnan mo ang iyong sarili. Totoo nga sa iyong pisikal na hanyo, walang nabago. Subalit, mayroon ding mga bagay na kung saan na nag-benefits ang ating katawang ito. Glowy ka. Yung sapagkat ikaw ay naging hilaw ng mundong ito, kaya iba ang kinang ng iyong mukha. Walang pangit at walang hindi pogi. Lahat ay maganda sa paningin ng Diyos. Tingnan niyo yung mga katabi. Pogi ba sila? At maganda ba sila? Kapag hindi pa masyadong maganda yan, kaboborn again pa lang yan. Pero sa katagalan, mag-glow yan sapagkat siguradong ang bawat isa. Kaya kung nakikita mo na kumikinang lang, matagal nang born again ito. Ito po ay isang sincero na kung saan binuhay ng Diyos ang ating espiritual na pamumuhay. Kaya yung ating buong pagkatao, kung minsan, kapag sumunod ito, mayroon ding kakitain ng isang
bagay na kung saan na ikaw ay born again. Yun lang pagkilos mo, pananalita mo, yung pakikisalamuha mo, at kung papaano ka mabuhay dito sa mundo, alam nila kung ikaw ay nabago o kung ikaw ay saklaw ng 2 Corinthians 5:17 na ating pag-uusapan. Amen po ba? Kaya kapag yan ay hindi pa saklaw ng 2 Corinthians 5:17, pinaprocess pa lang yan. Sigurado. Pero ayahan mo at pagtiisan mo siya, kapatid, kahit nakatabi mo, mamaya-maya, yan ay magiging buho ang saklaw ng 2 Corinthians 5:17 sa kanya. Hindi siya lalabas na hindi siya saklaw ng 2 Corinthians 5:17. Siya ay bagong nilalang. What does it mean that we are a new creation? It means that our dead spirit came alive. Ito po ang aking sinasabi na kung saan ang ating patay na espiritu ay nagkaroon ng buhay. Paano nagkaroon ng buhay ang ating patay na espiritu? To understand the new creation, we need to understand the old creation in Genesis. Kailangan malaman natin kung anong kalalagayan natin doon sa ating lumang pagkatao nung una sa aklat ng Genesis. In Genesis chapter 2 verse 7. Dito po, the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. So, dito, ang paglikha ng Diyos ay hindi salita kung papaano nang siya ay lumikha ng mga bagay sa 6 na araw na kanyang paglikha. Yung all creation. Subalit, special ang tao dito. Kaya special ang tao, nung lahat ay nalikha na niya at naihanda para sa tao, ang tao naman ngayon ay kanyang pinorma. At tandahan po ninyo, iba yung alabok kaysa yung yung abo. Kasi yung abo, nanggaling yun sa apoy. Pero yung alabok, kung minsan nakikita ninyo, ganyanin nyo lang yung bahay ninyo, makakakita kayo ng alabok. Kung titingnan ho ninyo, parang napaka-special. Ay, hindi lang parang, talagang special tayo. Inipon ng alabok ang Panginoon o ng ating Diyos na manlilika. And then, ano ang kanyang ginawa? Yung parte ng kanyang buhay, mayroon siyang buhay, yung parte ng kanyang espiritu, na ito ay iningahan ang alabok na to at yan ay naging tao. Nagkaroon ng ugat, nagkaroon ng puso, nagkaroon ng buhok, nagkaroon ng internal organ at ito ay nabuhay. Kaya ikaw ay special, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, special ka kay Lord. Amen. Kasi po, tunay nga na tayo special kay Lord sapagkat despite over 8 billion people in this world, ikaw ngayon ay nandito sapagkat tinawag ka ng Diyos at pinili bilang kanyang anak, bilang kanyang pinapangalagaan, at bilang iniintay na ikaw ay makasama doon sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo yun, kapatid. Bawat isa sa atin, pinag-andahan ng Panginoon yan. Kaya nga, sa bawat isa sa atin, kung tayo'y bagong pagkatao ngayon, mayroon tayong bagong pagkatao, at ang buhay nating espiritual na patay ay binuhay ng Diyos, therefore, sasama ang ating pamumuhay kung paano tayo kikilos, paano tayo gagawa, o paano tayo mabubuhay sa mundong ito. Alam niyo po ba na ang isang binago ng Diyos ay hindi na sinungaling? Amen. Hindi na sinungaling. Ayon ho sa Colossians chapter 3 verse 9 to 10, ang sabi rito, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang inubad ninyo ang dating pagkatao at pati na ang gawa nito. Ibig sabihin, pati na ang gawa nito. Sabi nga rito, sabi nga, do not lie to each other since you have taken of your whole self with its practice and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge of the image of His Creator. Ikaw ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya nga, ang isang taong binago, hindi na kailangan ito ay sinungaling.
Amen. Kasi ang isang taong sinungaling, siya ay pupulutin siya, hindi sa kangkungan, kundi sa dagat-dagatang apoy. Kasinungalingan lang yan. Kundi madalas ang isang tao na hindi tapat at hindi nagkaroon ng takot sa Diyos, siya ay sinungaling. Kaya ang sabi nga, kung papaano sa ating binasa, ayon sa larawan ng Diyos na lumika na sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Ito napaka-importante. Bawat isa sa atin, maging ganap kung papaano maging ganap ang kaalaman natin kay Kristo. Kung ikaw ay hindi pa nabago, kapatid, hindi pa ganap ang kaalaman mo kay Kristo. Kasi nga, ikaw ay hindi pa nabago ng lubusan. Ito ang palatandaan na kung saan na ikaw ay isang bagong nilalang. Kilala mo si Kristo na siya ang bumago sa iyo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Amen. Kaya wag po nating baliwalahin ito. Ito ay napaka-importante sapagkat Resurrection Sunday ngayon. Kaya nga, ito ay kailangan na makuha at madala natin sa ating puso, sa ating kabuwang buhay, na ito ay ating ma-embrace upang sa ganoon, ito ay ipamuhay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Mayroon hong epekto sa atin ito sapagkat our dead spirit came alive. Nabuhay ang patay nating espiritu. At dito pa rin ho sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17. And the Lord God commanded the man saying, you may surely eat of every tree of the garden. Nung nabuhay si Adan, sinabi niya, ito ay kanyang binalahan. Sabi nga, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Dito po, makikita po natin sa Genesis, Adam and Eve ate the forbidden fruit and their spirit died on that the same day. They were banished from the presence of God. Totoong namatay. Anong namatay kay Adan at kay Eva nung pagkakain nila sa fruit of knowledge na kung saan the truth of evil. Ang namatay ho, hindi ho yung physical na pangangatawan at that time, kundi at sa oras ding yon o sa araw ding yon, namatay ang kanilang espiritu. Amen. So, kung titingnan nyo at babasahin ho ang Genesis, lagi ang Diyos ay kasama nila na naglalakbay sa Ardin ng Eden. Meaning, siya ay mayroong buhay na kung saan hindi nila nakikita ang kanilang kaubaran sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi nakikita sa kanila kung papaano ang anyo ng Diyos at ang kaluwalhatian niya sa kanila habang sila'y naglalakad. Subalit, nung makain nga ang pinagbabawal na bunga ng kahoy na to, anong nangyari? Napundi. Yung pong ningning nila ay nawala. Kaya nakita nila ang kanilang sarili na sila ay ubad. Nung anapin ng Diyos si Adan, ang sabi niya, asan ka? Ubad po ako. So therefore, siya ay napaiwalay sa Diyos na kung saan na dating siya po ay kasakasama niya na kapag saan man yung presensya ng Diyos ay dikit sa kanya at that time. Pero anong nangyari? Dahil napundi yun, siya ay napaiwalay. Kaya ang nangyari, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na siya ay magkatawang tao upang may balik uli ang relasyon na napawalay sa Diyos. Amen. Ito ang kalalagayan natin in the old nature. In the old nature na may mana tayong kasalanan kay Adan, subalit ang Adan na nagdala ng kamatayan sa atin, ito ho ay nagpaiwalay sa Diyos. Ito ang naging dahilan. Subalit, mayroong pangalawang Adan na tinutukoy sa Biblia na kung saan ang pangalawang Adan na yan ay ang ating Panginoong Jesucristo na nagdala ng buhay sa ating espiritual na pamumuhay sapagkat siya'y espiritu at katotohanan. Amen. So, ito ang nangyari sa resurrection na ito'y kasabay ng resulta na tayo ay nagkaroon uli ng isang relasyon na nakaugnay sa ating
Diyos na buhay. Kung hindi nangyari ito, sabi nga ni Pablo, kung hindi nag-resurrect ang ating Panginoong Yesus, ang ating pananampalataya ay walang kwenta. Tayo na ang pinakakawawang tao sa mundo at wala tayong kalalagayan. Subalit, sapagkat ito'y totoo, tayo ngayon ang pinaka-bless sa mundo. Amen! Walang pinaka-bless sa mundo kundi tayo. At tayo rin ho ang pinaka-bless sapagkat totoo ang ating relasyon kay Kristo at totoo ang aral na ating sinusundan at hindi taliwas doon sa nalalaman ng iba sapagkat ito'y nanggagaling sa kanyang salita. Amen! Dito po, ito ang katibayan na tayo ay mayroong bagong buhay. So, at makikita rin ho natin, ang sabi nga sa ating binasa, dito sa Genesis, ngayon, our spirit is died on that same day. They were banished from the presence of God. Napaiwalay ito. Subalit, dahil sa resurrection, to be spiritually dead means to be separated from God. Tandahan mo kapatid, kung kapag patay ang iyong espiritu, ikaw ay iwalay sa Diyos. Kaya kapag ang isang tao ay walang relasyon sa Diyos, lahat ng mga bagay na taliwas sa inanais ng Diyos ay kanyang nagagawa. Normal sa kanya sapagkat siya ay patay sa espiritu. Subalit nung tayo binuhay sa espiritu, tayo ay nakakakilala sa tama at mali at alam natin ang kasalanan at ang hindi kasalanan. Tayo ay buhay. Buhay ho tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ephesians chapter 2 verse 4-5. Dito po ang sabi, but God is so rich in mercy and love us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. Tandaan mo kapatid, hindi yaong yung sarili, kundi sa biyaya at abag at awa ng Diyos. Ang Diyos po ay hindi nababawasan ng awa. Sagana ang kanyang mercy. Ikaw man ay nagkasala bilang isang Kristiyano kapatid, kung kinilala mo na ikaw ay nagkasala at lumapit ka muli sa Panginoon, hindi ka sasaraan ng pinto. Siya'y laging nag-iintay. Kaya kapag ikaw ay mayroong kamalian na nagawa at pagkatapos ay pinagsisiyan mo at manumbalik ka sa Diyos, tiyak tatanggapin ka pa rin ng Diyos. Huwag mo lamang sadyain ang mga bagay na mag-enjoy ka sa paggawa ng hindi mabuti o kasalanan sapagkat kapag ginagawa mo yan at ang practice mo'y ganoon, napakadelikado po yun. Baka tumigas ang iyong puso at mawalan ka ng isang pagkaalam kung ano ang buhay na espiritu na nasa sa iyo, balang araw, di mo na alam, ikaw ay malayo na sa Diyos. Akala mo, normal nang nagagawa mo. Ang lahat, kahit ito ay masama, tingin mo sa iyong sarili, hindi ka nagkakasala. Bakit? Kasi pinatigas na ng Diyos ang iyong pusong laman. Pinalitan na niya ng matigas na puso. Kaya kung minsan, yung konsensya mo ay wala nang itong pakirandam. Kundi kahit anong sabihin ng banal na espiritu, hindi ka na nakokonsensya. Kaya napakadelikado po. Subalit ang isang tao na tunay nga na binigyan ng buhay ang kanyang espiritu, lagi siyang umiingi ng tawad at lagi siyang lumalapit sa kanyang Diyos na manlilikha. Amen po ba? Ito ang katibayan bilang isang binago ng ating Panginoon. Dito ho sa, we were dead in the spirit because of the sinful nature we inherit from Adam. Ito ay namana natin kay Adan. Subalit, noong ang ating Panginoong Yesus, ibinigay niya ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin, siya ang nagdala naman ng isang buhay na kung saan na tayo'y nagkaroon ng pag-asa, pananampalataya at hindi lamang yon, yung sentrong takot sa Diyos ay binuhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang ating buhay ngayon, tayo'y may pagsunod at mayroon tayong isang masunurin na puso sa panawagan ng ating Amang nasa langit. Amen! Alam po ninyo ang mabuti at alam ninyo ang masama.
Kaya dito sa John 20 verse 21, 22 ang sabi, again, He said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Then He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Again, sabi nga, breathe to be born again to give the whole power of the Holy Spirit. Iningahan niya. Dito po, kung makikita ninyo sa Book of John, iningahan niya ang kanyang mga alagad na kung saan na noong panahon na ang ating Panginoong Yesus ay sandaling umalis sa kanila, sila ay tuliro. Meron din silang takot sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, hindi pa yung kanilang pagka-born again bilang isang alagad noon. Subalit, nung sila'y iningahan ng Panginoon, sila ay nagkaroon ng power na kung saan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sila ay naging masigasig, walang hinto sa paggawa doon kung hanggang sa Book of Acts, sila ay gumagawa ng imala. Kaya nga kapatid, nung ikaw ay iningahan ng Diyos, na buhay na maguli ang iyong espiritu, nag-iba ang iyong buhay. Mayroon ka ngayon na senses na kung saan na alam mo kung ano ang gusto ng Panginoon at alam mo rin kung ano ang hindi niya gusto. Kaya, kung minsan gusto mong gawin ang isang bagay, ay hindi mo magawa, mayroong umaatak sa iyo o kumukontrol. Iyan ang Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo at nananaan sa kasalukuyan sa iyong katauhan. Sapagkat ang katawang yan ay templo ng banal na Espiritu. Amen. Huwag ho nating pighatiin ang banal na Espiritu. Yan ho ang siyang umaakay sa atin upang tayo ay makapagbunga at makagawa ng mabuti sa ating mga buhay. Tiyak, kapag hindi ho natin in-acknowledge ang banal na Espiritu sa buhay natin, wala tayong kapayapaan na kung saan ang sinabi rito, peace be with you, ang sabi ng ating Panginoong Yesus. Kaya anuman ang nangyayari, kung nandyan sa iyo ang banal na Espiritu at buhay ang iyong Espiritu, hindi ka na ngayon nagagambala o nababalisa. Anuman ang iyong naririnig, ay hindi mo pa rin pinapansin sapagkat sentro ang iyong Espiritu kay Kristo, kaya ikaw ay may buhay na kapayapaan sa iyong pagkatao. Ito po ang kadahilanan kung bakit nararamdaman natin ang mga bagay na yan. At ang sasabihin mo ay kasapatan mo ang ating Panginoong Yesus. Amen. Sapat na si Kristo sa buhay mo. We also receive the Holy Spirit when we receive Jesus as our Lord and Savior. Tandahan po ninyo, kasabay nun, tinanggap mo ang Espiritu, ang banal na Espiritu ng Diyos nung tinanggap mo si Kristo. Sapagkat Ephesians chapter 1 verse 13 and 14, ang sabi nga, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with the seal, the promise of the Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance. May deposito. Ibig sabihin, ang depositong yan ay nasa sa iyo, nasa sa akin ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos na kaya nating tumanggi at kaya nating magsabi ng say no to sin. Amen. Sapagkat mayroong deposito. What more? Kung ang 100% ay magkakaroon ng kabuuan ang Espiritu na Kristo na nasa sa iyo, sapagkat yan ay kapangyarihang ipinagkaloob na higit na malakas kaysa kapangyarihan ng mundo. In 1 John 4:4 na kanyang binanggit. Higit na makapangyarihan ang Espiritu na nasa sa iyo kaysa Espiritu ng mundong ito. Therefore, kaya mo ngayong labanan o harapin ang anumang tukso, kaya mong sabihin o tanggihan ang mga bagay na hindi mabuti sapagkat ikaw ay nabubuhay sa Espiritu ng Diyos. Amen. Parang tahimik ang lahat. Napaka-silent ng Calvary Temple ngayon. Hindi naman sila tulog at nakatingin lahat sa akin. Amen po ba? Yes. At we also receive the Holy Spirit when we receive Jesus, our Lord and Savior. Tandahan po natin. Ito natanggap natin ang ating Panginoon at the same time, yung banal na Espiritu. Alam niyo po,
ito ay aking sinasabi lagi, kung ikaw ay selyado ng banal na Espiritu, hindi ka kayang sirain ng diablo. Sapagkat anumang bagay na selyado, hindi madaling pasukan ng maninira. Kaya kung minsan, kung gusto mong hindi masira ang isang bagay, sineselyo mo eh. Kasi ayaw mong may singaw, ayaw mo siyang mayroong daanan ng maninira. Gayon din ho sa atin. Kung alam natin na tayo'y sinelyuan ng banal na Espiritu. At tandaan mo kapatid, ikaw ay mayroong kaalaman na pagtanggi sa lahat ng uri ng kasalanan sapagkat nandyan ang banal na Espiritu. Nakikita niyo po ang mga hindi pinag-aharian ng Diyos, yung walang pagkakakilala sa ating Panginoon, yung walang identity na sila'y anak ng Diyos. Wala silang habas sa paggawa ng masama. Yung parang wala silang konsensya. Sasabihin mo pa nga, wala nung konsensya na yan. At kung minsan na itatanong ninyo sa inyong sarili, bakit ganito? Ang masama ang siyang nangingibawaw sa kasalukuyan. Totoo po yan. Sapagkat ang ruler ng mundong ito sa kasalukuyan ay ang diablo. Kaya sinasabi ni Pablo sa atin, ibayin natin ang takbo ng ating kaisipan. Umiwalay tayo sa takbo ng mundo. Ibayin natin, kundi ituon natin ayon sa ating pinag-aralan na kung saan na tayo ay anak ng Diyos, ituon natin ang ating paningin sa panlangit at hindi dito sa lupa sapagkat ito ay temporary lamang. Amen. Binigyan na tayo ng pasaporte at ang pasaporting yon, si Kristo sa ating buhay upang tayo ay dumiretso sa langit. Pag tayo ay pumanaw dito, diretso tayo sa langit sapagkat ang pasaporte natin ay si Kristo. Ang sabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. No one can comes to the Father except to me. Ito ang katotohanan. Siyang daan, siyang katotohanan at siyang buhay. Tanging si Kristo lamang. Kapatid, iyan ang iyong pasaporte na kung saan ikaw ay makakarating doon sa langit. Kaya nga, tandahan po natin, sabi nga dito, we're marked in Him with the seal and a promise of the Holy Spirit who is depositing, guaranteeing our inheritance until the redemptions to those who got possession to the praise of His glory. Darating at darating po yun. At kapag dumating ang panahong yaon, ang kabuuan ng kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin, mapapalitan ng katawang yan. Ng katawang hindi nasisira o katawang hindi napapagod, katawang hindi na tinatablan ng karamdaman at magiging kagaya na natin ang ating Panginoong Yesus. Amen. Hindi po ba kayo excited sa ganoon? Gusto niyo po ba yung mga mahirap na buhay na dinaranas natin dito? Puno ng pagod para mabuhay ka, kayod dito. Para magtamasa ka na ninanais mo kung minsan overtime dito, overtime doon. Kaya nga, nasain po natin ang isang bagay na to na kung saan na ibinigay na ng Diyos sa atin, kundi tayo ang pipili at tayo ang magdidesisyon sa ating mga buhay. Our dead spirit came alive by the Holy Spirit when we received Jesus as Lord and Savior of our lives. Ito ang nangyari sa atin. Our dead spirit came alive, nabuhay. And the Holy Spirit, when we received Jesus as Lord and Savior of our lives. Ito ho ang nangyari sa atin. Nabuhay siya. So, what does it mean that we are new creation? It means that our old life is gone. Kanina ho, ang una natin, sabi niya, our dead spirit is came alive. Ngayong pangalawa, our old life is gone. Yung luma nating pagkatao ay nawala na. Dito, uulitin ho natin. We became a new person when we accepted Jesus into our hearts. It means that our old sinful life has passed. Nakaraan na yon, kapatid. And yung pass away na kung sana, wala na yon. Yung lumipas na, huwag mo nang intindihin yung luma mong pagkatao. O huwag mo nang balikan o tingnan pa. Sapagkat kung minsan ikaw ay kinokonsensya ng kaaway na dati kang marumi, na dati ganito ang trabaho mo, na dati ikaw ay isang tao na kung saan ay hindi mapagkatiwalaan, o lahat na lang na ginagawa mo kung minsan ay gusto mong bigyan ng kasiyaan ng iyong sarili, yung panlaman,
yung lust of the flesh and lust of the eye, na kung saan ito ay nangyayari sa bawat isa sa atin. Pero, tandahan po natin, ang ating, we are no longer sinners, but we became righteous because of Jesus. Sabihin mo di ba, lagi nating sinisigaw ito kapag tayo pauwi na. We are righteous because of mahina po. Ilakas ninyo para maramdaman naman ang kaaway. Sunday, Resurrection Sunday ngayon. We are righteous because of Jesus. Amen. Yan. Yan ay narinig ng kaaway. We are righteous. At no condemnation awaits us. Romans 8:1. Lagi mong sabihin yung kapatid, ay satanas ka. Sinungaling ka sapagkat ikaw ay ama ng kasinungalingan. Hindi na ako mako-condemn sapagkat ako'y anak ng Diyos. Lagi mong ilagay sa iyong puso yung kapatid sapagkat ito ang katotohanan. Ito ang identity natin. In Romans chapter 6 verse 4:1. Ito po, sabi nga, for we died, we were buried with Christ by baptism, and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Since we have been united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. We know that our old sinful selves were crucified with Christ. Kasabay ho ng ating lumang pagkatao, tayo ay kasabay na ipinako so that sin might lose its powers in our lives. Ito ay napako, kaya hindi na ruler yung kasalanan sa atin. Hindi na yung espiritu ng pagkakasala ang nagmamaniobra sa atin ngayon. Meron na tayong pagtanggi, kapatid, sapagkat yan ay binigay. We are no longer slave to sin. Amen. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. Meron na tayong kapangyarihan sa kasalanan. Amen. Parang dalawa lang yung meron. Yung iba ata, yung kasalanan pa rin ang may kapangyarihan sa kanila. Bakit po ganoon? Nakakalungkot po kapag hindi natin alam ang resurrection ng Christ sa puso nating ito. Bagkus napakaliwanag na ang sinasabi sa kanyang salita. And then, we're set free from the power of sin. And since we died with Christ, we know we will also live with Him. Ito ang pinakamasarap niyo. We are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. Death no longer has any power over Him. When He died once to break the power of sin. Minsan lang namatay ang ating Panginoong Yesus at nilagot niya ang tanikala ng kasalanan sa iyo, kapatid. Kaya ikaw ay malaya na. Huwag mong pahintulutan na ikaw ay alipin pa ng kasalanan sa buhay mo sapagkat ikaw ay binago na ni Kristo. Ito ang katotohanan. Nalagot ng tanikala ng kasalanan sa iyo. Kaya nga, ang pagbabagong buhay mo ay lagi mong ilagay at sentro mo ang panangin mo kay Kristo. Because Jesus is the center and the finisher of our faith, na kung saan na siya ay buhong kalikasan niya ay nasa sa atin na. When He died once break to the power of sin, but now that He lives for the glory of God. So, you also should consider yourself to be dead to the power of the sin and alive to God through Christ Jesus. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Buhay tayo sa pagkabuhay na maguli ni Kristo kasama na napako ang ating pagkakasala sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung siya'y bumangon sa mga patay, kasama tayong babangon. At kung hindi pa darating ang ating Panginoon, datman man tayo ng kamatayan, subalit siguradong tayo ay may buhay na walang hanggan, kapatid. Ito ang pinakamasarap. Tandahan mo, Jesus set us free from the power of sin. Do not go back to your old sinful ways. Huwag mo nang balikan yon. Yung kung ano ka noon, at kung minsan kasi, kung ganoon, paminsan-minsan ay ang ating lumang pagkatao pa rin ang umiiral. Therefore, mayroon kang kakulangan. Kinakailangan makipag-commune ka lagi sa Panginoon through prayer, na kung saan
ikaw ay laging manalangin upang sa ganoon maging kontrolado ka ng banal na Espiritu. In Isaiah 43 verse 18, ano sabi? Forget the former things. Do not dwell on the past. Ibig sabihin dito, na kung saan kalimutan mo na ang mga bagay na luma mong pagkatao. Subalit huwag mong kalimutan kung ano ang ginawang mabuti ng Diyos sa iyo at iyon ay lagi mong ipunyagi at alalahanin at ito ang ipamalita mo sa madla na kung saan upang ikaw ay kakitaan ka bilang ilaw dito sa sanlibutan ito. Alam niyo po kung magmamayabang din tayo, ipagmayabang natin kung paano tayo binago ni Kristo. Amen. Wala kang dapat ipagmayabang, kundi ang pagmamayabang na ikaw ay binago ng ating Panginoon. Philippians 3:13-14, anong sabi? Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind, the straining toward what is ahead. Kung ano ngayon ang iyong hinaharap, kapatid, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Si Pablo, ang sabi nga niya rito, behind and straining toward what is ahead, press on toward the goal. Kung paano ang takbuhin mo, ang labanan mo rito bilang isang pilgrims. Tayo po yung mga pilgrims dito. Tayo manlalakbay. O tayo ay isang atleta na lumalaban. Hindi ito pabilisan. Tandaan ninyo, ang buhay na Kristiyano hindi pabilisan. Kundi ito ay isang mahingat na pagkilos at pamumuhay na ito ay kaagapay mo ang presensya ng Diyos at ang banal na Espiritu. Dapat. Kaya kapag kayo'y tinanong, anong sasabihin ninyo? Sinong kasama mo? Hindi nyo pa alam ang hindi nyo pa alam ang sagot. Sinong kasama mo kapag ikaw ay nag-iisa? Si Jesus. Tama po yun. Huwag ko kayong mahihiya at kahit kayo'y pagtawanan nila. Sapagkat yun naman ang katotohanan. Kapag ginaknowledge mo, nakaagapay mo ang presensya ng Diyos at ang banal na Espiritu, meaning ang Diyos ay andang sumaklolo sa iyo, kapatid. Forget about the past. Press on toward the goal God has entrusted to you with your new identity. Tandahan mo, kapatid, mayroon kang new identity na tayong tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalikasan, hindi sa kaalayan. Kaya ang sino mang umaamak sa aral na ito ay umaamak sa Diyos, hindi sa tao, kundi sa Diyos na nagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Yun po ay makikita ninyo sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 7 and 8. Binibilisan ko po kasi napakabilis din ng oras. Parang inahabol ng oras ang at baka orasan ako ng nasa harapan, kanina pang tingin niya eh. At andahan po ninyo, tayo po ay mayroong kalikasan na bagay na ang ating Panginoong Yesus, siya ang nagbibigay sa atin upang tayo mamuhay na malinis. Yung Thessalonians chapter 4, verse 7 and 8. And then, kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pita ng laman. Ang sabi ni Pablo, yung pita ng laman na kung saan yung lust of the flesh and lust of the eye. Kung minsan, hindi po masama na tayo'y mangarap, subalit wag naman itong mangyari na itong maging dahilan upang sa ganoon ay mangibabaw doon sa ating relasyon kay Kristo at ang kabalahang yan ang siyang ating mapukaw sa ating damdamin kundi ang ating Panginoon. Lagi po nating ilagay sa ating sentro, sa ating mga buhay kung papaano ang ating relasyon. Amen. Hindi po masama ang magpayaman. Hindi masama ang maghanap buhay. Subalit, higit po nating patatagin ang ating pananampalataya kay Kristo. And lastly, what does it mean that we are a new creation? It means that a new life has begun. Kanina ho, anong nangyari? Yung luma nawala, ngayon mag-uumpisa yung bago. Bagong buhay na naman ang mag-uumpisa. At dito makikita ho natin uli, balikan natin ang 2 Corinthians 5:17. That means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life
has begun. Ito ang nagiging umpisa. A new life has begun since the time you surrender your life to the Lord. Nung nag-surrender ka, nung tanggapin mo ang ating Panginoon, your physical body may look the same. Sabi ko nga kanina, na bago pa rin yan. Kung mayroon kang dimples, may dimples ka pa rin. Kung mayroon kang alimpuyo dito o no, mayroon pa rin. Pero yung espiritu mo ang nabago, kapatid. Tandaan mo, ang bawat isa sa atin na nakipag-isa sa ating Panginoon, tayo ay bagong pagkatao. But sometimes inside in your has come to life na kung saan na ito ay nagre-reflect din sa ating mga buhay. You start experiencing peace, yung kapayapaan, joy, comfort, and sense of hope, yung pag-asa. And then yung external glory na kung saan na ito ay yung sa kabuuan ng iyong puso na nadarama mo, yung kagalakan na kung saan na hindi ito mabili ng anumang bagay. Ito ay nangyayari sapagkat tunay nga nasa sayo yan. And of course, yung excited ka, yung excitement. Excited ka na lagi sa iyong buhay. Yung excitement about your newfound relationship with Jesus. Masayain ka. Kaya walang Kristiyanong hindi masaya. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. May kanta yan eh. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Hey! Masaya ang buhay Kristiyano. Amen! Hindi malungkot. Kaya nga, putang magmanok-manukan yung Kristiyano, sabihan mo kaya, huy, at magmanok-manukan ka, bala may ka Kristiyano. Bala mo di sana kaning piste, kaya. Di ba, pag may piste ang isang manok, ganon. Kaya nga, dito po makikita po natin kung paano a new life has begun. Dito sa Romans 6:4, we were therefore buried with Him through baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead, though the glory of the Father, we too may live a new life. Kasama ko, nung inilibing ang ating Panginoon, kasama ng nalibing ang luma nating pagkatao. Nawala na yan. At tingnan nyo yung inyong sarili, sabi ko nga kanina, ayun, iba na. Kanina, parang loading na pumaprocess pa lang ang born again. Ngayon, iba na. Tingnan nyo uli yung katabi ninyo. Iba na, no? Mga pogi na at magaganda na yan. Amen? Oh, tingnan nyo na. Sabi ko na magaganda na at pogi na ngayon. Kasi nga, ang kabuuan ng pagka-born again ay nasa kanya na. At naintindihan niya ngayon kung gaano kaalaga ang resurrection na ginawa ng ating Panginoon. Amen. A new person is born when Christ lives in you. Ito ang katotohanan, kapatid. Ang bagong pagkatao ay isinilang muli sa pamamagitan ni Kristo na sumasayo. And Ephesians chapter 4 verse 21 and 24, since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your whole sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitude. Yung pag-uugali mo, yung itapon mo na yung luma mong pagkatao at ugali. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Ibig sabihin, yung kaya mo nang magkaroon ng ginagawang perpekto ngayon, yung pinag-uusapan nating aralin. Sino ang gustong 74 dito? Wala Siyempre, pipilitin mo pa rin ang isang mabuti, pipilitin mo pa rin ang isang perpekto na gawin upang ikaw ay ipagmalaki ng Diyos na ikaw ay perpekto. Amen? Kaya ito ang bagay na to, wag nating kalimutan sapagkat tayo ay mayroong bagong buhay nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo at ito ngayon ang nag-uumpisa sa bawat isa sa atin. It is possible that you are already born again, but your old sinful nature is still reckoning. Yung recurring na kung saan na, kung minsan nabubuhay pa rin uli yun. Subalit, ito ay pwede mong ingin sa Diyos na ito ay
lagi mong ilagay sa iyong sarili na kasama ka nang namatay ni Kristo. Kausapin mo ang iyong sarili, kapatid, kapag nangyayari yun. Yung basa, andali, at bumabalik na naman ang dati kong ugali. Kailangan mayroon tayong button warning sa ating sarili na ikaw ay nalalaman mo yung senses na kung saan kapag ikaw ay nakakagawa ng isang bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Sabi nga rito, put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Yung ating binasa. At tandaan mo kapatid, throw off their sinful nature and put a new nature they have in Christ. Kung ano ang nakuha mo kay Kristo, yung mga bagay na kung saan nadala-dala mo ngayon, ipagpatuloy mo. Sapagkat dito sa Galatians chapter 2 verse 20, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So, I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sino po ang pwede nating pagkatiwalaan dito? Ang nagbigay buhay, ang siyang ating pwedeng asaan dito at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Nakuha niyo po ba ang kaalagahan at importansya ng new person sa ating kalagitnaan ngayong hapong ito? Tayo po ba ay bagong pagkatao na talagang authentic? Yung iba, kalahati lang. Yung iba, hindi pa. At dito po, sabi nga, the way we live in a new life is through faith in Jesus. At I am a new creation. Ano ang ating unang punto? Our dead spirit came alive. And our old life is gone. And 3, a new life has begun. Itong tatlong ito, kinakailangan na itong sangkap ng tatlong ito ay nasa ating pagkatao. And finally, dito sa conclusion, kahit na medyo mahaba ang sabi nga dito, alam mo kapatid, ito ay sinabi rin sa Hebreo, pagkatapos na nandito sa iyo ang lahat ng ito, at kung ikaw ay matapos nating makilala at tanggapin ang ating Panginoong Yesus o ang katotohanan, ay magpatuloy pa rin tayo sa mga pagkakasala, wala nang hahing inihahandog sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sa Hebrew chapter 10 verse 26 and 27 ang sinasabi kong ito. Wala nang natitirang hain pa, sapagkat kung hindi ang naghihintay sa atin ay yung galit ng Diyos na kung saan ang kanyang kaatulan at ang apoy ng impyerno. Kaya nga, I warning you, kung sakali man bilang isang binago ng Diyos na new creation, at sinabi rito, our dead spirit came alive and our old life is gone and a new life has begun. Huwag nawa na mangyari sa atin na magpatuloy pa rin tayo sa kasalanan, sapagkat yan ang sinabi dito sa Hebreo. And Philippians chapter 3 verse 7-11 dito po. But whether we're gain to me, itong sabi ni Pablo, me I know, consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things, consider them garbage, that I may gain Christ, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God, on the basis of the faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection, and participation in His suffering, becoming like Him in His death. And so, somehow, attaining to the resurrection from the dead, ang sabi ho ni Pablo, attaining from the resurrection of the dead. Dito po, ang nais na mangyari dito ni Pablo na maranasan niya kung ano ang naranasan ng ating Panginoon.
o bagay na kung saan na mayroon siyang partisipasyon na hindi siya umahangal. Ibig sabihin, mayroon siyang binibigay na kabahagi. Bakit niya ito tinitiis? At lahat ng mga bagay na mayroon siya, titulado siya, bilang isang Hudyo, kinalimutan niya for the sake na siya ay makapagbahagi sa mga Gentile. At bilang isang tagapagmana ng mga ari-arian o bagay, yung kung anuman meron siya, isa o siyang nag-aral kay Gamaliel, pero anong sinabi niya? Ang lahat ng ito ay parang pawang basura lang. It is dung. Like a dung. Ibig sabihin sa Hebrew words ng dung, yung dumi ng tao, yung pupo. Kinonsider niyang lahat ay walang kabuluhan, walang kwenta. Subalit, ang sinabi ho rito na matindi ni Pablo, ang sabi nga, surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Tandaan mo kapatid sa apong ito, ito ang dapat gawin mo sa iyong sarili. Angarin mo pa rin lubusang makilala na tunay sa buhay mo si Kristo. Sapagkat kung hindi mangyari sa ito, walang kapangyarihan ang resurrection of Christ sa buhay mo, kapatid. Sayang. At ang sabi pa nga niya, attaining to the resurrection from the dead, na kung saan si Pablo, dito po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17, na gusto niyang mapalitan, yung ma-experience niya kung anong nangyari. Ang sabi hao rito dito, at ating basahin bago tayo magtapos, dito sa 1 Thessalonians 4, 15, 17. Dito, yung resurrection na sinasabi, na habang tayo ay naghihintay, mayroon hong magaganap dito. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 and 17. Ayan ho. According to the Lord, word we tell you that who are still alive, who are left until the coming of the Lord, we certainly not precede those who have fallen asleep. Yung mga namatay. Alam niyo po ba na darating ang panahon na gustong maranasan ni Pablo na yung resurrection of Christ, yung muling pagkabuhay. Sapagkat alam niya na tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na nauna kagaya ni Pablo sa pagdating ng ating Panginoon. Ang rapture na kanyang inihintay. Hindi, iba ho yung second coming at saka yung rapture na kung saan dito makikita natin si Pablo, siya ho ay naghahangad na maranasan niya yung mabago ang kanyang katawan na pagod na, puno ng sakit at hirap, na babaguhin ng ating Panginoon ang ating katawang iyan pagdating ng panahon. At kahit na ho, hindi tayo mamamatay, mayroong binanggit sa chapter 15 ng 1 Corinthians, ang ating si Pablo doon na pinaliwanag niya na ang mga hindi naman mamamatay sa pagdating ng ating Panginoon, babaguhin din ang katawang yan. Kaya, yung katawan mong yan, kapatid, kung puno ka man ng hirap at sakit, huwag kang mag-alala. Dahil nag-resurrect ang ating Panginoong Yesus, makakagaya natin siya kapag ikaw ay totoo na ikaw ay binago at ang buhay mo ay totoong ibinigay mo na kay Kristo. 100% na may pagsunod sa Kanya. Kapatid, huwag po ninyong gawing biro ang isang new creation na ibinigay ng ating Panginoon. Dapat seryosoin na natin ito sapagkat malapit na dumating na ang ating Panginoon. Amen. Kaya tayo ho ay magsaya. Tayo ay magpasalamat. Tayo ho ay magpunyagi sa buhay na maguli ng ating Panginoon sapagkat tayong naniwala at Kanyang binago, tayong nagpasakop sa Kanya, tayong na born again, tayo na new creation, meron din tayong buhay na kagaya ni Kristo pagdating ng panahon. Tiyak, makakasama po natin siya at kailanman ay hindi na tayo iiwalay. Kasama ng sinabi at sinulat ni Juan sa 14:1-4
na kung saan ginawa niya tayo ng tahanan at iniintay niya tayo at kung saan si Kristo ay nandun tayo. Kapatid, hindi ho ang nangako ay isang taong sinungaling, kundi siya'y nagkatawang tao at seryosong ibinigay niya ang kanyang sarili upang ang lahat ng seryoso na maging Kristiyano na may pagsunod sa Kanya, sila din naman ay tatamasa ng buhay na walang hanggan. Kaya, huwag po ninyong ayahan na wala ang kapangyarihan ng resurrection ng ating Panginoon. God will completely a new life. He started with us on the day of resurrection by giving us a glorified bodies like Jesus. Yung glorified bodies na inaanap ni Paul, mararanasan din natin yan. As a new creation, let us live faithfully for Christ until He comes again. Maging faithful ho tayo at tayo ay maging obedient sa Kanya. Anuman ang nakapaikot sa atin, kaya ho nating harapin yan kung ang totoong pagkabagong buhay ho natin, tayo ho ay binuhay sa Espiritu at ang luma ay nawala at ang bagong buhay ang siyang nag-uumpisa ngayon, ipailalim mo sa kapangyarihan ng Diyos yang kapatid. Tiyak, magtatagumpay ka. As a new creation, let us live faithfully for Christ until He comes again. Amen! Sino po ang gustong makasama sa buhay na walang hanggan at makitang mukha ng ating Panginoon? Lahat po ba tayo ay nagnanasa at excited na? Amen! Dapat nga lang, sapagkat ito ang ginawa ng ating Panginoon sa Kanyang pagkabuhay na mag-uli, kapatid. Kaya nga, sana po sa apong ito, naunawaan ninyo kung gaano kaimportante ang resurrection of Christ, na siya'y bumangon sa ikatlong araw at nabuhay na maguli, ikaw rin naman ay mayroong buhay na maguli pagdating ng panahon. Kaya sana po aalalahanin natin sa banal na hapunan ng lahat ng ginawa ng ating Panginoon. Isa puso natin. Seryosoin ho natin, sapagkat kapag ikaw ay gumagawa pa rin sa iyong buhay na madatnan ka ng Panginoon, walang alinlangan na ikaw ay ligtas. Sige po, tayo po'y tumayo.